Appropriations Committee Chair at central figure dito sa flood control mess, ay makakausap natin ang co-convener ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker, walang iba kundi si Attorney Erin Tanyada. Attorney Erin, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga, Danny, at lahat ng nakikinig sa programang Kabayan sa DZMM. Okay, long time no hear, Attorney Erin, at salamat sa pagpapaunlak sa ating programa at sa syempre how did you take all this news na very welcome development kasi kayo yung napaka-vocal dito sa flood control mess, di ba, Attorney Erin? Well, of course, kami natutuwa sa pagka-aresto ni Saldico, no? It just shows that justice will always run after those who have committed injustice, especially sa ating mga kababayan dito sa ating bansa. So, kami natutuwa at siya'y naaresto sa Czech Republic at hinihintay po namin na siya'y makabalik dito sa Pilipinas para sumagot sa mga alegasyon laban sa kanya at iba pang mga pwedeng ilabas na testimonya sa usapin ng flood control. Isipin po natin na Danny, si former Representative Saldico ay chairman ng Committee on Appropriations. Yun na nga. Mula 2022 yata kung hindi ako nagkakamali or 2023 hanggang 2024 nung tinanggal po siya ng House leadership, no? So marami talaga yang alam. At ang tanong lang nga kung siya'y handang sabihin ang katotohanan at sino-sino ang involved dito para talagang mabigyang solusyon itong usapin ng korupsyon. Nasa kamay niya talaga itong paglalantad, no? Sino-sino ba ang nakinabang dito? Sino-sino mga contractor, legislators ang nakinabang dito sa flood control? At iba pang mga anomalya sa infrastructure projects dito sa ating bansa. So, importante po na si Representative Saldico ay magsabi ng katotohanan. Okay, Attorney, bali naging bahagi ka rin naman ng lower house. So alam, maintindihan mo, di ba, ang sentimiento ngayon ng lower house. Pero ako, ang basa ko rin kasi, marami rin sharing my same, di ba, parang sentiment, na talagang hindi lahat happy, mga congressmen dito sa nangyari na pagkaka-aresto niya. Kasi pwedeng may mga ilang madawit dyan. Since siya chairman ng Appropriations Committee, may mga talagang nakinabang dyan sa mga budget insertion at yun ang gusto natin patunayan. Although, syempre, alam ko, welcome sa inyo dahil kayo yung mga progressive bloc at alam ko, pati nga sila Congressman Terry Ridon, pero in your case, tingin mo, marami rin talaga dun sa loob ng Kongreso ang hindi napapakali ngayon, Attorney. I'm sure na merong mga ibang mga congressman. Dahil kung titignan nga natin, naiinip rin ang taong bayan sa ginagawang investigasyon ngayon ng ombudsman dahil nagsara na ng opisina ang ICI. Yes. So ang pinangako nga ng ating ombudsman sa Disyembre merong mga kakasuhan. Mukhang hanggang ngayon hinihintay nga natin paurong at paurong yung araw kung kailan na maglalabas talaga ng mga kaso ang ombudsman. Dumaan ng Pebrero, Valentine, dumaan ng Holy Week, no? Pero merong pronouncements nga si Ombudsman Remulla sa darating na Mayo. Pero ang tanong mukhang sa Senado rin ang nakatutok. Ang tanong ng iba, paano naman ang House? Dahil hindi pwedeng sabihin natin na malinis ang kamay ng mga congressman kung ikukumpara sa mga senador na iniimbestigahan. Meron rin dapat sumagot, no, sa mga katiwalian sa House of Representatives. Okay, so kanina nakausap namin ni Senator Ping, no, dun sa unang programa namin sa Balita Patan. Sabi niya bilang chairman nga ng Blue Ribbon Committee, matapos lang na makuha niya yung 3 pang signature para ilabas niya yung partial committee report ng Blue Ribbon tungkol sa flood control, makuha lang niya yung 3 signature ng mga senador.
talagang itutuloy niya. Imbestigahan din nila si Saldico at talagang open daw at welcome development yan. So as far as the Senate is concerned, mukhang itutuloy yan. No? At very confident siya makukuha yung 3 signature at ilalabas yung flood control. Kasi sayang naman yung hearing na ginawa nila kung 3 senador ang hindi pipirma dyan. Pero yun nga, sabi nyo, dapat meron counter move ang House. Ano yun, ibubuhayin ng TRICOM uli para imbestigahan yan yung kaso ni Saldico? Ang mahirap dito, Danny, Oo. remember nagkaroon na nga ng umpisang hearing sa committee ni Terry Ridon, Oo. no, Yung tungkol TRICOM, dito sa flood diba? control. Oo. Oo, yung TRICOM. Tapos they decided not to proceed. Kaya nga. No, dahil they will be investigating their fellow congressmen. So, ewan ko kung may appetite ang House leadership na gawin i-revive. talaga 'yon. Oo. No, so pero para sa akin ang Senado naman hindi magtatawag yan ng mga House members dahil merong parliamentary courtesy. Aha. That whether we should believe in that or whether that should be a tradition that should already be placed in the wastebasket remains to be seen, no? Pero yun nga, magkakaroon ng problema ang Parliamentary courtesy na pwedeng hindi na lang sumabay? Parang ganon. Oo, baka ganun baka mangyari. Bahala Pero na lang kay nila sa Senate. Saldico, oo, ang kay Saldico naman, with regard to the Blue Ribbon, kaya ako'y nagpapasalamat kay Sen Ping, no? Hindi naman siya ngayon member of the House. Okay. So he is a civilian that who could be subpoenaed by the Blue Ribbon Committee to explain, his knowledge with regard to budget 2023, budget 2024. Yeah. Dahil dun ang importante dito. And ang tanong nga sa House, may appetite ba si Speaker Bogie D to proceed with the investigation here? Yes, Saldico is a civilian, pwede nilang questionin, pero kung magsalita si Saldico at magbabanggit ng mga iba't ibang mga members of the House, ewan ko kung handa ang House na mayanig sa pwedeng sabihin ni Saldico. Oo. Pero 'di ba naalala nyo ay nung siya ay inimbita siya, 'di ba, na mag-testify kahit via Zoom ng Blue Ribbon, naalala nyo noon. Naglalabas lang siya ng mga Facebook, ng mga video statement. Sunod-sunod 'yon, 'di ba? Napanood natin. Mabibigat yung mga pangalan Yung iba nga nag-resign na, sila E.S. Bersamin, sila Amena Pangandaman. Marami ang nadawit even in the executive department, pati ang Pangulong Marcos na idawit niya ron. Tingin nyo ba, basa nyo, ito ba kaya pangangatawan na niya when he arrives? Kasi pati si former Speaker Martin Romualdez, idinawit din niya Well, it really depends, no? Kung si Saldico is willing to tell what he knows honestly, no? Dahil kung titignan natin yung kasaysayan rin ni Saldico, survivor yan Okay. He has been a contractor even before he became a congressman. So, panahon nagsimula yan, panahon ni GMA, no? And he was able to bag contracts from the government before until he became congressman, and then baka lumaki yung project. So if he's willing to face, like they say, face the truth, no? And at least cleanse himself from whatever anomalies, from the greed that he has shown, then maybe he will be willing to spill the beans. Now, of course, spilling the beans may be at certain levels. No? Alam naman natin, pwede ito, pwede yun. Ang tanong, hanggang saan kaya niyang sabihin yung katotohanan? Yung, di ba, yung supposedly, di ba, kung sino yung pwedeng madamay. Pero anyway, natumbukan ko lang itong issue ng kanyang pagkakaaresto. Ang sabi kasi kanina rin, at ang info ng ating mga nakausap kanina, wala rin pala tayong extradition treaty dyan sa Czech Republic. And the only way we can fasten or mapabilis
yung kanyang deportation dito is through Interpol, yung deportation proceedings. That is, if former Congressman Saldico will not contest that, mapapadali lang yan. Pero if ever, kayo bilang abogado, ano ang tingin nyo with the Interpol support or their helping us, or even if there is diplomatic moves with the Czech Republic, matingin nyo, mabilis lang to, in 1 or 2 weeks, he will be in the country na? Well, hindi ako sure kung ano yung proseso sa Czech Republic, no? Pero tama ka, dahil wala tayong extradition treaty, hindi ganong kadali yung ang gagamitin talaga yung Interpol. red notice na Interpol, Yes. no? At hopefully yun yung magpapadali sa pababalik dito kay Saldico. Ang tanong nga, first question also here, if he does not have the proper documentation to travel, no? So he can be deported immediately. Now, if he contests it in the courts in Czech, then of course he will have to go through the legal process there. Pero once mapatunayan may outstanding red notice sa kanya at wanted siya dito sa bansa natin, maybe 2 to 3 weeks, tama yung sinasabi ng iba na mapapabalik na si Saldico dito. Okay, oo. Nako, maraming salamat ho, Attorney Erin. At syempre, meron kayo sigurong gagawin na mga pagpupulong, no? Yung Artikulo 11 in connection with this very good development on a Friday. Balitaan nyo kami, Attorney Erin. Opo. Maraming salamat, Danny, at sa lahat ng kikinig sa kabayan sa DZMM. Okay, yan ho si Attorney Erin Tanyada, co-convener ho yan ng Artikulo 11 at former House Deputy Speaker.